Okay, eto ang kwento. Paano kung yung mismong kongresista na nangunguna sa laban kontra korupsyon, siya pala yung nasa gitna ng isang napakalaking multi-bilyong pisong issue? Yan ang bubusiin natin ngayon. Alam nyo, may kasabihan, di ba? Be careful what you wish for. Parang yan mismo ang nangyari kay Congressman Leandro Leviste. Kasi nakuha niya yung atensyon na gusto niya. Pero teka, parang hindi ito yung atensyon na inaasahan niya. So para masundan natin ang buong gulo, ito yung breakdown natin. Titingnan natin paano siya naging crusader na iniimbestigahan, susunod yung batas versus yung deal, tapos ano ba talaga yung franchise na yan, at sino tong tinatawag na franchise killer, at syempre, bakit may isang dambuhalang project na nanganganib dahil dito. Okay, simulan na natin. Unang bahagi, A Crusader Under Scrutiny. Dito napapasok yung nakakalitong/nakakagulat na twist sa kwento. Okay, isipin nyo to ha. For weeks, si Congressman Leviste yung bida, di ba? Siya yung nananawagan sa ombudsman na imbestigahan yung Cabral Files, isang issue ng corruption. Tapos, biglang, boom! Nag-announce nga ng investigasyon ng ombudsman. Ang problema, ang iniimbestigahan, si Congressman Leviste mismo. Ang laki ng plot twist, di ba? At kung titingnan natin yung timeline, dito talaga nagiging interesting. Kasi Hulyo, naging congressman siya. Pagsapit ng Oktobre, na-finalize yung pagbenta ng shares ng kumpanya niya. At pagdating ng Enero, ayun na, siya na ang iniimbestigahan. Nagkataon lang ba talaga? Okay, so ano ba talaga yung basehan ng investigasyon? Bakit siya sinisilip? Dito na tayo sa pangalawang bahagi, the law versus the deal. Ito yung mismong puso ng buong issue. Para lang makuha natin kung gaano kalaki tong pinag-uusapan natin, ito yung halaga ng shares na binenta ng kumpanya ni Leviste, yung SPNC, sa Meralco. 34 na bilyong piso. Uulitin ko, 34 billion pesos, hindi yan barya. So, anong nabili ng 34 billion na yon? Eto, halos 70%, 69.26% para maging eksakto. Yan yung control na nakuha ng Meralco sa kumpanya. In short, sila na ang may-ari, sila na ang boss. Ito na yung nagiging problema kasi may batas yung Republic Act 11357 at sobrang linaw ng sinasabi nito. Parang 3-step rule lang yan. Step 1, bawal ilipat ang kontrol. Step 2, kung ililipat man, kailangan ng paunang approval ng Kongreso, hindi pagkatapos kundi bago. At step 3, kapag di mo sinunod yan, yung prangkisa mo automatically void, walang bisa. May legal term para dyan, ipso facto. Ang ibig sabihin niyan, by the very fact or in simple terms, otomatiko. Sabi mismo ng batas, self-executing daw yan. So hindi na kailangan ng hearing sa korte o kung ano paman. Kapag may violation sa mata ng batas, tapos ang usapan, void na ang prangkisa. So, baka iniisip nyo, bakit naman ganun kahigpit? Prangkisa lang yan, di ba? Well, dito tayo papasok sa pangatlong bahagi. Kailangan nating maintindihan ano ba talaga ang isang legislative franchise. Kasi wag nating isipin na to ay parang business permit lang na kinukuha sa City Hall. Malayo. Ang isang legislative franchise parang ipinapahiram ng gobyerno yung sarili niyang kapangyarihan sa isang private company. Kasama dyan yung kapangyarihan ng eminent domain, yung kakayahang kunin ang private property para sa public use. Bigat, di ba? Imagine mo, may kapangyarihan kang mag-okupa ng public lands, gamitin yung eminent domain, maghukay ng kalsada, magtayo ng poste, maggabit ng wire, lahat yan kasi public utility ka. Yan ang bigat ng isang legislative franchise, kaya super higpit sa pagtatransfer niyan. At si Ombudsman Remulla, may sarili siyang, sabihin na nating very blunt na take dito. Pakinggan niyo yung sinabi niya. Wala ka bang kahiya? Anong klaseng Pilipino yan? National franchise. Ipi-flip mo lang? Para sa kanya, parang tinrato lang daw na isang commodity ang tiwala ng bayan na pwedeng i-flip o ibenta agad para kumita. At kung akala nyo komplikado na, teka lang, kasi yung mismong nag-iimbestiga kay Leviste, may sariling kwento pagdating sa mga prangkisa. Eto na, Part 4, Enter the Franchise Killer. Pag-usapan natin si Ombudsman Jesus Boying Remulla. Dito talaga lumalabas yung irony, di ba? Kasi kung matatandaan nyo, si Remulla, noong nasa kongreso pa siya, isa siya sa mga pinakamaingay at pinakamasusing tumutul sa franchise ng ABS-CBN. Ngayon ang nasa mesa niya, isang prangkisa na ang aligasyon
Na-transfer ng walang kaalam-alam ang Kongreso. Magkaibang-magkaiba yung sitwasyon pero parehong prangkisa. At hindi yan basta-basta, siya yung isa sa 70 na bumoto para i-reject yung franchise ng ABS-CBN. Siya yung nagsusulong ng mas mahigpit na rules para sa lahat ng franchise, kaya nga nabansagan siyang the franchise killer. At ngayon, eto na, hawak niya ang kaso ni Laviste. Okay, so let's set aside the legal drama for a second. Ano yung real-world impact nito? Anong mangyayari kung totoo ngang legally void na ang prangkisa? Ito na ang part 5, a project in jeopardy. Kasi yung nakataya dito, hindi lang reputasyon eh. Ito ang halaga, 200 billion pesos. Yan yung estimated value ng Mterra Solar Project, na kung natuloy, sana, yung pinakamalaking solar project sa buong Pilipinas. Lahat yan, ngayon, nakabitin sa ere. At eto yung tinatawag na domino effect. Pag bumagsak yung prangkisa, bagsak din yung power of eminent domain, so paano makukuha yung lupa para sa project? Yung 34 billion na ininvest ng Meralco, paano na? Yung mga utang sa bangko, yung mga foreign investors, lahat yan magkakaproblema. At syempre, may posibleng criminal at administrative charges pa para sa lahat ng involved. Plus, may hiwalay pang tanong about conflict of interest para kay Congressman Laviste. So, sa gitna ng lahat ng ito, bawat isa sa kanila ay may malaking tanong na kailangang sagutin. Kay Congressman Laviste, simple lang, may prior approval ba kayo sa Kongreso? Sa Meralco, sa 34 billion na due diligence nyo, di nyo ba nakita itong risk? Sa Kongreso naman, anong gagawin nyo na binaliwala yung kapangyarihan nyo? At sa Ombudsman, ipatutupad nyo ba ang batas as is? At iyan ang nagiiwan sa atin sa isang tanong. Isang tanong na napakasimple pero napakabigat ng implikasyon. Kung babalikan natin yung sinasabi ng batas, kung wala ngang paunang pag-aproba mula sa Kongreso, posible kayang ang sagot ay nasa harap na natin? Posible kayang matagal nang walang bisa ang prangkisang ito?